Talagang sinampalatayaan ako na pagtutulong ng Diyos. Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawa ng katotohanan ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Sumasayin niyo pong muli ang programang ito sa Liwanag ng Katotohanan. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira. At muli po, inaanyayahan namin kayong samahan niyo kami sa may kalahating oras ng programang ito. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview kay kapatid na Dick Gabiane. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Diparo, sa Distrito Eklesyastiko ng Caloocan North. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si kapatid na Dick Gabiani. Kasalukuyan po ay nasa lokal ng Diparo, distrito ng Caloocan North. Ang aking puntukulin ay isa po ako sa pamunuan. Panlima po ako sa mga Pangulong Diakono. At ngayon po ay kasalukuyan na may hanap buhay na kasama ko ang aking asawa na si kapatid na Rosana Gabiani, na isa pong lisensyadong optometrist. At siya po ay may tungkulin din sa finance. Biniyayaan po kami ng 3 anak. Ang aking pong anak na panganay ay isang regular na manggagawa po. Bago po ako naging Iglesia ni Cristo, ako po ay isang Katoliko. Sa pagiging Katoliko po, madalas po akong uma-attend ng pagsisimba. Every Sunday po yon, hindi po ako pumapalya doon. Ang totoo, meron pa po ako niyan. Minsan, pagka available ako ng Wednesday, dumadalo po ako ng nobina ng Mother of Perpetual Help. Sa pag-aakala ko po na talagang makakatulong sa akin yun, lalo naman po akong naging masigla sa pagiging Katoliko ko. Ang totoo, sa eskwelahan na pinasukan ko nung ako'y high school, merong organization dyan, Catholic organization na kung tawagin ay Youth Marian Crusade. Yung Youth Marian Crusade, lalo nahubog ang aming pagkakatoliko dyan. Kasi yung ibang membro na kasama namin po dyan, after high school, nagtuloy sa pagpapare. Halos yung organization na yan nung high school, binuo para dyan sila makapag-recruit ng mga magpapare. Muntik na nga po ako dyan, kaya lang po medyo nanlamang pa rin sa akin yung pagnanasa ako na makapag-aral ng kolehiyo. Kaya hindi po ako, pero malaking naitulong yan sa pagiging masiglang Katoliko ko po. Hanggang sa dumating po ang isang pagkakataon, nung ako po ay nakatapos na rin ng kolehiyo noon, meron ako pong nakilalang tao na nagpakilala sa akin tungkol sa Iglesia ni Cristo. Nung makarinig po ako ng mga aral na kanilang sinasampalatayanan, medyo lumaban ang kalooban ko. Parang hindi ko mapaniwalaan na, lalo na kapag itinuturo po na ang Iglesia ni Cristo lamang ang maliligtas. Sabi ko po sa sarili ko, napakaano naman po ng ganun. Exclusive lang sa kanila ang kaligtasan. Sabi ko. Pero nung pinakikinggan ko po yung mga aral na itinuturo sa akin, doon ko po na pagtanto na totoo ito, nakasulat ito sa Biblia. Lalo na po yung binabanggit tungkol sa iglesia. Na ang sinasabi ng talata ng Biblia na idinaragdag sa iglesia ng Diyos araw-araw yaong mga maliligtas. Sabi ko, iglesia. Ito ho ba kaya yung iglesia? Ito kaya yung iglesia? Iglesia ni Cristo ho ba ito? Kaya doon po lumalim ang aking pagnanasa na suriin pa ang ibang aral sa Iglesia ni Cristo. At hanggang sa dumating ang punto na marami na po akong natutunang mga aral sa Iglesia, mga doktrina na lalo pong nagpatindi ng pagnanasa ko na mag-Iglesia. Ako po si kapatid na Dick Gabiani at ikinararangal ko po na ako po ay isang Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming sinagawang interview kay kapatid na Dick Gabiane. At sa pagkakataong ito ay ipinabot na po namin ang aming pagbati sa lahat ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo
na nasa iba't ibang panig ng mundo, pati na po yung mga panayan na sumusubaybay sa palatuntunang ito. Partikular po na binabati namin si kapatid na Dick Gabiane na kanina po ay ating na-interview. Sa kanyang pakikinig ay meron siyang aral na napakinggan na ito ang nakatawag sa kanya ng pansin. Yung sinasabi doon sa talata ng Biblia sa Gawa 2:47 na idinaragdag ng ating Panginoong Diyos ang mga taong dapat na maligtas sa loob ng tunay na iglesia. Ano nga po ba ang katunayan? Na talagang sa tunay na iglesia, idinaragdag ng ating Panginoong Diyos ang mga taong dapat na maligtas. Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa Gawa 2:47, dito po sa saling King James Version, ay ganito ang ating mababasa. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Sa pagkakasalin po sa wikang Pilipino, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng kagandahang loob ng lahat ng tao. At idinadagdag ng Panginoon sa iglesia araw-araw yaong mga dapat na maligtas. Napansin niyo po sana sa pahayag na ito ni Apostol Pablo, idinaragdagan niya ng Diyos sa iglesia araw-araw ang mga dapat na maligtas. Pero alin po kayang iglesia ang tinutukoy dito? Pakinggan ninyo, dito po sa Aklat ng Mga Gawa 20:28, dito po sa salin ni Ginoong George M. Lamsa, ay ganito ang ating mababasa. Take heed therefore to yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino, ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kung alin pong iglesia na doon idinaragdag ng ating Panginoong Diyos ang mga taong dapat na maligtas, ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Bakit po kaya? Sa tunay na iglesia ni Kristo, idinaragdag ng ating Panginoong Diyos ang mga taong dapat na maligtas. Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa natin dito po sa Kolosas sa 1:12 hanggang 14, ay ganito ang patuloy na pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Pakinggan ninyo. Lagi nawa kayong magpasalamat sa Ama dahil ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mamanahin ng mga kabilang sa kanyang kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Dahil sa dugo ni Kristong nabuhos, tayo'y natubos na at napatawad na ang ating mga kasalanan. Gaya nga po ng pahayag ni Apostol Pablo, ang mga tao anyang naging karapat-dapat na makabahagi sa pagmamana ng kaharian ng ating Panginoong Diyos, sila anya yung mga tao na mula sa kadiliman ay inilipat ng ating Panginoong Diyos sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Bakit kinakailangan pang ilipat ang tao sa kaharian ng anak? Sapagkat naroroonan niya ang katubusan. Sino po ang tutubos sa kanila? Walang iba kundi ang ating Panginoong Sukristo. Ano po ang ipantutubos sa kanila? Ang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Gaano po kahalaga na ang tao ay mapabilang sa mga natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo? Ang sabi sa talata, yun anyang mga natubos na patawad na sa kanilang mga kasalanan. Hindi po ba ang mga taong natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo, gaya na rin ang binasa namin sa inyo kanina, ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo? Kaya ang mga tao pong napabilang sa tunay na iglesia ni Kristo, sila ang magtatamo ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya dito idinaragdag ng ating Panginoong Diyos ang mga tao na dapat na maligtas.
Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin naman na binili o tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo ang mga tao na napabilang sa tunay na iglesia ni Kristo? Saan po sila binili ng ating Panginoong Sukristo? Pakinggan ninyo. Dito po sa Galacia, sa 3, ang talata po ay 13. Ganito ang pagtuturo pa rin ni Apostol Pablo sa atin. Pakinggan ninyo ito. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Alin po kaya ang sumpa ng kautusan na dito tinubos ng ating Panginoong Sukristo o binili niya ng kanyang mahalagang dugo ang mga tao na ililigtas ng ating Panginoong Sukristo? Dito po sa Roma, sa 6 ang talata po ay 23. Ganito ang patuloy na pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo, pakinggan ninyo. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang sumpa po ng kautusan, ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan na pagbabayad ng tao sa kanyang nagawang kasalanan. Ilan po ba ang taong nagkasala? Lahat po ng taong nagkasala, maliban sa ating Panginoong Sukristo. Dahil diyan, lahat ng tao, maliban sa ating Panginoong Sukristo, tinakdaan na ng ating Panginoong Diyos ng kamatayan. Alin po kaya yung kamatayang tinutukoy dito na siyang ganap na kabayaran ng kasalanang nagawa ng mga tao? Pakinggan ninyo dito po sa Apokalipsis sa 20, ang talata po ay 14. Ay ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. At ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang ikalawang kamatayan po ang siyang ganap na kabayaran ng kasalanang nagawa ng tao. At ang ikalawang kamatayan na binabanggit sa banal na kasulatan ay ang kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy. Lahat po ng tao na nagkasala, nakataan na sa parusang ito ng ating Panginoong Diyos. Kaya ano po ang kailangan ng lahat ng tao? Kailangan ng lahat ng tao na siya ay matubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Bakit? Sapagkat ang dugo po ng ating Panginoong Sukristo ang maglilinis sa lahat ng kasalanang nagawa ng tao para huwag siyang makasama doon sa mga parurusahan sa dagat-dagatang apoy pagdating po ng araw ng paghukom. Subalit, baka naman po sabihin ng iba, baka po may iba pang kaparaanan para ako ay mapatawad sa aking mga kasalanan, sa gayon ay maligtas din ako pagdating ng araw ng paghukom, maliban na sa pagkabuhos ng dugo ng ating Panginoong Sukristo. Ang tanong po natin, mga kaibigan, meron pa po bang ibang kaparaanan para ang tao ay malinis sa kanyang kasalanan maliban na sa pagkabuhos ng dugo ng ating Panginoong Sukristo? Pakinggan po ninyo. At ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa Hebreo 9, ang talata po ay 22. Pakinggan ninyo at ganitong maliwanag na mababasa natin. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Narinig niyo sana ang pahayag ng banal na kasulatan. Maliban na niya sa pagkabuhos ng dugo ng ating Panginoong Sukristo, wala nang kapatawaran ng tao. Sa makatwid, ang nag-iisang kaparaanan para ang tao'y mapatawad sa kanyang mga kasalanan, dapat siyang matubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. At para matubos ang tao sa kanyang mga kasalanan, kinakailangan nasa loob siya ng tunay na iglesia ni Kristo, sapagkat ang iglesia ni Kristo ang pinatutunayan ng Biblia na tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Ito po ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit sa tunay na iglesia ni Kristo idinaragdag ng ating Panginoong Diyos ang mga taong dapat na maligtas. Kaya ang sabi ni kapatid na Dick Cabiani kanina, nagpapasalamat sila sa ating Panginoong Diyos. Napabilang sila sa mga tao na idinagdag ng ating Panginoong Diyos para maging kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo. At ngayon na sila ay kaanib na sa iglesia ni Kristo, nakatitiyak sila ng pagtatamo ng kaligtasan. Kaya ang pangako nga ni kapatid na Dick,
hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Kasama ng kanyang buong sambahayan, mamamalagi sila sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga po si kapatid na Dick ay meron din pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Ako po ay nag-aanyaya sa mga tao at mga mahal namin sa buhay at mga kakilala na hindi pa po Iglesia ni Cristo. Mangyaring pagbigyan nyo lang po ang aming mga paanyaya sa inyo. At wag po kayong magsasawa kung paulit-ulit namin kayong inaanyayahan. Pero darating ang isang pagkakataon na kapag ka niloob ng Diyos na buksan ang inyong isipan, mauunawaan nyo na ang Iglesia ni Cristo ang siyang tunay na iglesia sa ikaliligtas ng tao. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At bago po tayo magtapos ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ng napakarami. Muli po nagamit na kasangkapan ng palatuntunan ito para maihayag at maituro ang kahalagahan ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo na dito mo po idinaragdag ang mga taong dapat na maligtas. Kaawaan mo nawa po ng mga katotohanan ito na napakinggan ng mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ito pong maging daan para sila'y lalo pang magsuri. At kung loloobin mo, matawag na rin sila sa loob ng Iglesia ni Cristo. Panginoong Kristo, kaawaan mo kaming ipamagitan sa Ama at patuloy na pagpalain lahat kaming iyong mga lingkod. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, higit sa amin, pakipagpala mo po at basbasan ang kapatid na Eduardo B. Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang lahat po ng ito, magalang na naming ipinakikiusap sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hangad din namin na kayo ay maliwanagan at magdamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.